Grabe, ang ganda po nun. At totoo po yun, di ba? Kahit matagal na, mapag-uusapan at mapapapurihan pa rin po ang Panginoon sa buhay po ni Mami Sel. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon dahil mabuti po siya. Tsaka po talagang ang Mami Sel po o ang Pastora Maricel po ay naglingkod po sa kanya talaga ng tapat at ng buong buo. Amen. So ngayon naman po ay tinatawagan ko po yung sa pastors naman po. Ayan. So dahil nga po sa mga kasamahang pastor, kaya lang po si Pastora. Ayan po. Kaya po tinatawagan ko po si Pastor June. Palakpakan po natin si Pastor June. Good evening. Ngayon, ano raw yung nakaka-inspire kay Pastora? Siyempre po, matagal din natin nakasama yan. Ano po? High school pa lang yan. Nakasama na natin sa Christ sa Redeemer. At yun nga, katulad din ni Fire, kung saan nandun si Sel, mas gugustuhin mo nandun ka. Pagka lumalakad na ang mga lalo na sa mga camp, kung saan siya nandoon, mas gugustuhin mo nandoon ka sa lugar niya kasi icebreaker yan eh. Lagi kayong masaya pagka hindi siya nawawala ng kwento. No, bungis-ngis yan. Konting lang, tatawa yan. Yeah, mamimiss namin siya sa chapel. Katulad kanina, nag-chapel kami. Na-miss na namin yung niya, bungis-ngis niya. Tapos, pagka kasi nagbababulgang na kami ron, alam na alam kung pag kami sinabi kung matatawa at matatawa yan. Pigil na pigil yung tawa. No, yun yung kainaman sa kanya. Hindi ka maboboring pagkakasama mo siya. No. Di ko naman siya ganun ka-close dahil iba yung linya niya. Lalo na nung nasa iClick na siya. Pero sa Pace Setters, hindi ko rin naman siya nakasama noon. Ang nakasama namin si Pastor John. No. At doon ko nakita kung paano nagkaroon ng ugnayan yung dalawa. Pagka nasa office yan, tapos doon ako yung office dito sa Balungaw. Umaga pa lang kasi, lilinisin ko na yon. No, araw-araw nililinis ko yon. Tapos papasok sila sa office. Bago siya pumasok sa office, makipagtsikahan sa akin yan. Ang kwentuhan lang naman namin tungkol sa kanila ni Pastor John. Yan. Kwento niya yung nagkaroon sila ng LQ, yung mga ganon. Tapos may mga time na nag-uusap kami gano'n, biglang papasok si Pastor John. Nakalimutan ko yung niya, parang meron ba yata siya sa binanggit no na sakto yung damit daw ni Pastor John. Sabi niya gano'n. Hindi ko maintindihan kung ano yung pinag-usapan namin doon. Isa sa memory ko sa kanila, nung nandun kami sa Batangas, uwian na, kasakay na kami lahat sa sasakyan, sila ng dalawa na lang yung wala. Tapos umakit na namin, nandun sa Dalampasigan, nag-uusap na nakaharap sa Dalampasigan, masinsinan usapan. Kaya yari lang nila mag-LQ, no? Siguro ako nag-aayos. Yun. Kaya ang tagal, ginabi na yata kami nung bago makauwi, sila lang yung hinihintay namin. Kaya si Sel, masayahin talaga. Hindi ka maboboring pagkasama mo yan. Yes po. Kaya mamimiss natin yung mga ganung bagay sa kanya. Pero yung mga iniwan naman niya, yan, yun ang magiging magandang alaala niya sa atin. Sabi nga, ang iiwanan naman talaga natin dito yung mga magagandang alaala.
Kaya kung tayo man, dapat magandang alaala rin iiwanan natin. Yes po. God bless you all po. Thank you po, Pastor June. So ngayon naman po ay makarinig po tayo sa kasama po nila sa pastoral si Pastora Amy Delphine. Palakpakan po natin. Ayaw po kasi ni Pastor Mon. Ayaw po ni Pastor Mon. Tinuro po si Pastor Amy. Nadamay ako. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, sa mga kapamilya. Salamat sa Panginoon dahil po bigla na lang nagulat kami. Ngayon pala yung ni Pastora, kaya diretso po kami dito. So, wala kaming masyadong memories ni Pastora kasi pagka nagkakasama lang kami pag nasasakay nagkasama kami sa sasakyan. Pero walang dull moment pagkasama si Pastora. No, pero yung isang bagay po na naalala ko, na akala ko ay ibabaon ko na lang dahil nasama na sa pagkabaon ni Pastora. Nung one time na merong youth camp sa Bataan, ako po kasi ay hindi naman talaga makwento kahit noon. So ngayon palang dumadaldal. Naalala ko yung one time na nagsiswimming kami, night swimming ni Pastora. Kaming dalawa lang. At kaso po kasama namin si Papo. Pero kung gaano po ako nakita niyo kung gaano si Pastora, no? Kasi hindi ako ganon mapauo mo agad. Pero magaling siya talagang mag-push. Tama ba? Magaling mag-push sa lahat ng bagay. No? Dahil narinig ko sa inyo, sa aming dalawa, na-push niya ako. Handa na ho ba kayo makinig? Nakalive yata. Ito baka nakakahiya. Ano po? Kasi si Papu lang po yung kasama namin nag-night swimming. At na-push niya ako na kami wala talagang damit, no? Talaga sabi ko, Pastora, sigurado ka ba? Hindi nakakakita si Papo. Nasa harapan kami ni Papo. So, yun yung pinaka-memories. Ayoko na nga ikwento no? So, nalaman nyo tuloy na ganun talaga. Magaling mag-push talaga si Pastora, no? Biro nyo nung mga time po na yon, ako lagi lang ho sa isang tabi. Hindi ako masyadong kasi nahihiya ako Pero nung time na yon, talagang na-push niya ako na talagang walang damit, no? Kaya hindi ko alam nung kinukwento ko nung wala na si Pastora. Sabi ni Papo, naririnig daw pala niya yung tinatanong ko si Pastora. Talaga po bang hindi nakakakita si Papo? Kasi alam niyo po kung paano yung ginagawa namin dalawa, yung gumagano'n pa kami kay Papo sa harap ni Papo na nakabold. Pero yon, ganun kasaya si Pastora pagkakasama. Yun lang po yung memories, pero mukhang nga bigla ho kayo doon sa memories namin. Okay, thank you. Matindi po pala yun, Pastor Amy. Ayan. So ngayon naman po, siyempre gustong-gusto talaga to ni Pastora, no? Na nakikita, naririnig. So, tinatawagan ko po si Peya. Ayan, si Peya. I remember that Pastora Mary says, Shalom, Shalom. Do you miss her? And I really miss her. Love you, Pastora. Ayan. Palakpakan nga po natin ang batang ito, di ba? Bata pa po yan, talagang nanunood na ng Every Gising is a Blessing. Ayan. So ngayon naman po ay sa family. Ayan, last na po. Para po, meron po. Kaya lang po, tapusin muna po natin lahat po. Okay lang po ba yun? Ayun po. So, tinatawagan ko po ang
Pero okay na ba yung video? Ay, hindi pa po kasi Bago po yung family, ay makarinig muna po tayo ng special number. Ayan po, nasa na po ba si Kuya Baldwin? So palakpakan po natin si Kuya Baldwin. So, so, hello po. So yung kakantayin ko po ngayong gabi, sinulat ko po siya. Kung papakinggan niyo po at babasahin yung lyrics, parang love song po siya. Ganun. Pero I solely wrote this one para po kay Mama Isel, yung birthday niya 3 years ago. So, ang title po nito, She Knows. Sana po ma-flash yung lyrics. Teacher Jazz. Wala gitara. She knows everything whenever I'll say anything. Just one look in the eye. She knows when I'm about to cry. She knows subtlety every time my heart is broke, or if there's anything wrong with me. I know she often tells us of how she cares and thinks of us, and she did everything for us to make us feel we're loved. I never told her I love her, but now I think she knows. She walks perfectly whenever she is coming in. You can't deny when she's there. She makes the whole place shine. She's so beautiful in every purple dress she wore, stunned by her beautiful eyes. She's there to care. I know she often tells us of how she cares and thinks of us, and she did everything for us to make us feel we're loved. I never told her I love her, but now I think she knows. She's there in front of me. Maybe she's in tears, we'll see. I don't wanna see her crying, but that's the way I tell her I love her. I don't have anything, just my words and melody. I hope it touches her heart. She's there to care. I know she often tells us of how she cares and thinks of us, and she did
everything for us to make us feel we're loved. I never told her I love her, but now I think she knows. And now I'm here to tell her I love her. And now I think she knows. Thank you po. Thank you so much, Baldwin. So ngayon naman po ay makakarinig po tayo, makakita po tayo ng video presentation galing sa iClick. I'll see you in
tears, there is no pain anymore. I'll see you in heaven, where there is joy, there is peace. I'll see you in heaven, where there are no tears, there is no pain anymore. I'll see you in heaven, where there is joy, there is peace, and there is you. Ayan, so palakpakan po natin. Ayan, so ngayon po ay makakarinig po tayo sa pamilya, sa panguna po ni Teacher Julie. Ayan. Magandang gabi po sa bawat isa na nandito po ngayong gabi, sa ating mga kapastoran, sa mga kasama po natin sa iglesyang ito. At sa mga naka-online din po, good evening po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon at napakabilis po ng mga pangyayari. Parang kailan lang, yung 40 days na pala po yung nakalipas doon sa pangyayari po na naganap sa buhay po ng ating mahal na pastora. At kanina po ay nabanggit nung ating pong MC, pangalan nito? ni Sister Jalyn po na syempre po, yung nangyari kay ate ay tapos na. Pass na yon. So, ang nasabi niya kanina ay kung yung buhay natin after po nung pagkawala po ng aming minamahal na kapatid. So kung ako po yung tatanungin niyo personally, sa family, ang masasabi ko po ay syempre, hindi po siya madali na mawala ng isang mahal sa buhay. Nabanggit ko nga din po to, nasabi ko din siya before, siguro yung iba, hindi ganon kabigat sa kanila yung mawala ng isang mahal sa buhay. Kung halimbawa, marami pa sila sa family, di ba po? Halimbawa, may nanay ka pa, may tatay ka pa, ganon, marami kayong magkakapatid. Pero siguro po sa case namin, kasi wala na din po kasi kaming parents po. Wala na rin po yung nanay at tatay namin. So kaya po siguro ganon yung kabigat yung pakiramdam. Siguro po sa iba sa inyo na nawala na rin po ng maraming mahal sa buhay, makaka-relate po kayo dun sa sinasabi ko. So yun. Sa totoo lang po, nung nailibing po si Ate Sel, di ba po, kailangan ng syempre harapin na ang lahat. Yun na yung totoo. Sabi nga po nung iba, mararamdaman mo kasi yung pagkawala kapag wala na yung mga tao na nakikiramay. So syempre kami na lang. Lalo po ako kasi working po ako. Hindi ko malaman kung paano po ako papasok nung kinabukasan. Kasi po sa yung reality, ayaw ko pa po kasi talaga na makakita ng maraming tao. May ganun pong dating sa akin na kasi, halimbawa pumasok na ako sa school, yung bang kapag kinumusta po ako ng mga co-teacher ko, parang may nasasaling pa deep inside, iiyak ulit ako. Parang pag kinumusta, oy teacher, kumusta? Oy ma'am, kumusta po? Pag ganun, yung nadinig ko, parang may nabe-break po sa heart ko, may iiyak na naman ako. Pero thankful nga po ako sa Panginoon dahil pinalakas niya po ako. Sabi ko nga po dun sa isang kasamahan ko, para po akong isang dahon na nililipad ng hangin nung pumasok po ako kasi nilibing si Ate Sel, Sabado, tas Linggo, siyempre isang araw lang, tas kailangan ko na pong pumasok. Yun po yung ako after nang malibing po si Ate Sel,
Pero doon po naman po tayo pumunta sa brighter side. Wag naman po yung puro malungkot. Sa masaya naman po tayo para naman po sumaya tayo ngayong gabi na to. Ang masasabi ko doon, tawag dito, nagkaroon po ako ng mas, ano ba tawag doon? Mas deeper po siguro yung naging relasyon ko sa Lord. Kasi nga po kung di nyo maitatanong, ang ate ko po na yan, talaga pong ang pangarap talaga sa akin yan ay gamitin po ako ni Lord. Kung di nyo po matatanong, pero hindi ko dapat sabihin dito. Hindi ko po dapat sabihin. At iba na lang, yung gusto niya talaga gamitin po ako ni Lord. Kasi ba po may masabi akong personal, naka-live nga pala to. Wag po yun. So yun, gusto niya gamitin po talaga ako ni Lord. Nung namatay po yung nanay ko noon, kasi po yung nanay ko ay haligi po yun ng iglesia natin. So gusto po, nung pong nawala din po yung nanay ko, nag-decide po ako na mag-aral sa Bible School. Kasi nga, naano din po ako na nasaktan din ako sa pagkawala po ni nanay. Pero after nun, hindi po nangyaring ginamit ako ni Lord Nahinto, wala, hindi natuloy. Pero nakagraduate po ako sa Bible School. Hanggang sa nakapag-asawa po ako, yon tapos nagkaanak, at hindi na po kaya nung sahod ko yung gastusin namin. Kaya nalipat po ako, nagkaroon po ako ng chance na magkatrabaho sa gobyerno, napasok po ako sa DepEd. At noon naman pong pandemic, na nawala po yung kapatid namin na matanda dahil na COVID po siya, nag-decide po, sabi ko po magpapagamit po ulit ako sa Panginoon. Pero, ewan ko ba po, hindi po natuloy ulit Kasi pa po, alam niyo po ba yon? Meron po kasi ako sa loob ko, ewan ko kung dapat ko bang sabihin, na parang kahit po hindi ako umattend, feeling ko, hindi ako mag-active or hindi ako magpagamit. Feeling ko dahil nandun ang ate ko, pastora naman siya, parang sagot na niya ako. May ganun po akong kaisipan na, ay okay lang kahit di ako ganong mag-a-attend kasi ate ko naman, pastora yan, malakas kay Lord yan. Kaya okay lang sa akin. Pero dahil nga po sa nangyari na to ngayon, na-stir up po talaga yung faith ko. At nagkaroon po ako ng kauhawan, lalo sa mga salita po niya. At talaga pong nagkaroon ako ng passion na mag-win po ng souls for Christ. At yun, nararamdaman ko yun sa loob ko. At yun po siguro yung isa dun sa magandang naiwan po sa akin ni Ate Sel. At ngayon po, kapag po nagpe-pray ako, talagang feeling ko mas deeper po yung yung naging deeper po yung faith ko po sa ating Panginoon. At kaya kung loloobin niya po, talagang sabi ko, magpapagamit po talaga ako sa Kanya hanggang sa dumating po ang ating Panginoon, ay maibigay ko po yung paglilingkod na gusto po ng Panginoon at yung paglilingkod na sa tingin ko ay gusto rin po ni Ate Sel na nagawin ko po. At para din po siguro maituloy ko yung mga naumpisahan niya po bilang kanyang kapatid, yun nga po ang maglingkod at magpagamit po sa ating Panginoon. Purihin po si Lord sa gabing ito. Thank you po, Lord. Wow, nakakatuwa naman po na marinig po ang inyong tribute. Teacher Julie, so palakpakan nga po natin ang Panginoon. So indeed po, no, na mayroon po talagang ginawa at ginagawa po ang Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga po, hindi magandang sitwasyon, may gagawin po siya, no po, na di man po natin maintindihan ngayon, pero later on po, maiintindihan po natin. So at this point po, okay na. Ayan, so ngayon po ay makakarinig po tayo ng salita ng Diyos sa pamagitan po. Okay na po ba? Ayan. Sa pamagitan po ni Bishop Israel. Palakpakan po natin sa Panginoon. Sa
Isang magandang gabi o isang araw po sa inyo lahat dyan. Sa lahat po ng nakakapanood ng video pong ito. At ang mensahe pong ito ay para po sa ating inaalay para sa ating Pastora Maricel at sa paggunita po ng kanyang kamatayan. Ayan po. Kaya kung meron pong lubos na nakakakilala kay Pastora Maricel ay ang inyo pong lingkod. At tanda ko nung tayo po ay dinala ng Panginoon Diyos sa Kalumpit 1985 ay isang pa lang, nasa elementary pa lang si Maricel noon. At kasama siya ng kanyang nanay. Kapag Sunday, kapag sa prayer meeting, si Sister Loring, ang kanyang nanay, talagang napaka matapat na lingkod ng Diyos. At wala akong nakitang lubos na matapat na sa panahon yun na talagang naglilingkod sa Panginoon at sa katawan ni Sister Loring. Lalo na sa prayer meeting, hindi po yan nawawala. Kaya kasama niya si Maricel sa mga gawain. Kaya si Maricel ay talagang lumaki po, si Pastora Maricel, sa gawain ng Panginoon Diyos. At tungayan ho natin ang kanya pong paglaki, hindi lang po sa kanyang physical, kundi sa kanya pong spiritual. Hanggang siya po ay maging ganap na lingkod ng Diyos at siya ay maging pastora. Si Pastora Maricel ay ang palagi ko sinasabi sa kanya ay ikaw at ang nung dati Kalumpit, ang ating church, Kalumpit Christian Worship Center. Kaya sinasabi ko sa kanya ay ang Kalumpit Christian Worship Center at ikaw ay iisa. Ibig sabihin hindi talaga mapapagiwalay. Si Pastor Maricel ay parang tatak na talaga ng ating church diyan sa Kalumpit at ngayon po ay Love Fellowship Church International na bata pa, mula pa ay siya na ang talaga nakita sa ating church sa gawain ng Panginoon at siya hanggang lumaki at hanggang sa maging kanya kamatayan ay siya ay naging laman. Ibig sabihin na talagang nandyan sa ating church. Kaya alam ko ang paborito niya ang kulay ay purple. Ayan, madalas kami nagtatalo, purple or green. At minsan nagkakainitan pa kami. Hallelujah. Kaya hinahanap ko nga yung purple kong shirt ngayon. Wala akong makita. Meron ako long sleeve na purple. Saka naiwan ko yata dyan sa Philippines. Amen. At kaya kapag nakita ko ng purple, si Maricel agad yung ating naalala. Kaya isang malungkot na karanasan din po sa akin na nung nakaraang April nang umuwi ako dyan ay buhay na buhay si Pastor Maricel at nakasama pa natin dyan sa yung coffee shop dyan. Nakalimutan ko na yung pangalan ng coffee shop sa church sa tapat natin at talagang dahan-dahan siya naglalakad, halos buhati ni Pastor John at nagkaroon ng magandang salo-salo. At kaya doon din naalala ko doon sa kwarto ay nagkainan din kami dyan sa kwarto dyan sa church, sa air condition at talagang siya yung masigla na nag-aasikaso sa atin. Kain po, Bishop. At mga masayang mga tagpo. At kapag aalis po ako ay nandun niya palagi sa airport at kapag dumarating ako. Pero nung nakaraan nga dahil meron na siyang iniinda ay hindi na natin siya lubos na nakita. Lalo na yung dalawang uwi ko yata. Pero nung una, kahit medyo mahina pa siya yung una na parang atake, ay nandun pa rin siya sa airport. Amen. Kaya ako po ay gulat na gulat hanggang ngayon po ay hindi ko po parang matanggap
at ibig sabihin na talagang i-regulate sa aking kaisipan, sa aking puso na lalo na nga malayo ako diyan, hindi ko nakita talaga yung kanyang burol o kaya ay libing at nung nasa ospital siya. Kaya ang sariwa talaga sa akin ay nung buhay siya at umalis akong buhay siya, tapos darating ako sa November na wala na si Pastora Maricel, na hindi ko na makikita doon sa kwarto na doon siya nag-i-stay sa kapag service natin at hindi ko na siya makakapiling at naging malapit talaga si Pastor Maricel sa inyong lingkod dahil siya po ay for 12 years ay naging natin personal secretary at church secretary. Pati nga po yung pirma ko siya na ang gumagawa kasi na-copy niya talaga yung pirma ko. At kaya meron po tayong mga minsan may pinipirmahan, sabi niya ay bishop. Kasi madalas po wala rin po tayo. At pastor pa lang po tayo noon. Sabi ko, ikaw na ang pumirma. Minsan sa cheque pa yata. At minsan sa mga permit. Yan, mga ganyan. At sa bangko pa yata, parang ganun. Talagang umuubra pa din. Kaya love na love po natin si Pastor Maricel at hindi pa po talaga parang napoprocess sa aking isip na wala na si Pastora Maricel. Amen. Kaya kung meron pong talagang bumalangkas or talagang nakagawa ng ating USA, di ba? Yan yung ating favorite verse, 1 Corinthians 15:58. Therefore I beseech you, brethren, that you that we will be unmovable, that we will be steadfast and always abounding in the work of the Lord. Hallelujah. Kaya si Pastor Maricel, hindi natin nakita yan ng lupaypay, hindi natin yan nakita na ng hina at huminto sa gawain ng Panginoon. Siya ay naging unmovable sa lahat ng pagkakataon sa kanyang buhay. Dumating man yung kanyang sakit, ay nakita natin laman ng gawain ni Lord, nandun sa house church at nandiyan sa church at naglilingkod sa Panginoon. Nakita natin talagang dumaan siya sa marami ring mga pagsubok at maraming naging kamatayan din sa kanilang pamilya, nanay niya, tapos kapatid niya, dalawa niyang kapatid, at maraming malulungkot din pangyayari sa kanyang buhay at mga pagsubok, lalo na kapag ikaw ay talaga nagiging pastor o pastora, ay malaking mga hamunin dyan po sa gawain ni Lord. Merong mga tumutuligsa, merong mga challenges, hindi na po natin isa-isay na meron siyang malulungkot na pangyayari din dyan sa church, lalo na kapag merong umaalis, di ba? At mahal na mahal niya yung mga taong yun. I believe yun ay malaking mga pagsubok. Pero nakita po natin si Pastora Maricel ay talagang unmovable, hindi matitinag at talagang hindi masyeshake, talagang nakatayo na matibay para sa ating Panginoon. Kaya siya rin po ay steadfast. Amen. Kaya yung kanyang ginagawa ay tuloy-tuloy, talagang hindi nagbabago. Hallelujah. Ang kanyang kasipagan, ang kanyang zealousness for the Lord, at kaya makikita natin na very steadfast, consistent sa kanyang mga ginagawa. Amen. At kaya lalo na yung every morning, is a blessing. Amen. Ano yan, darling? Every gising is a blessing. Talagang sila mag-asawa ay talagang faithfully, steadfastly ay
talaga makita nyo po. Kaya saludo tayo kay Pastora Maricel. Kaya I believe yan rin po ay natungayan nyo sa inyong buhay at naging talagang malaking pagpapala sa buhay nyo si Pastora Maricel. Amen. At talagang marahil sa iba sa inyo, inidolo, talagang tinignan ng mataas. Amen. At kaya isang anointed woman of God. At kung hindi nga siya nagkasakit, malamang yan, ay nakukumbida pa sa maraming mga lugar. Amen. At para maging speaker, what a great, woman of God. At always abounding in the work of the Lord. Amen. Always abounding. Hallelujah. Kaya talagang makita natin yung always. Amen. Mula simula hanggang dulo ay makita nyo talagang tumatakbo. Hallelujah. Sa kanyang karera sa buhay. Amen. Kaya sa kanya ko rin nga narinig yung preaching na you live in the fullest. Amen. At you die empty. Kaya yun ang kanyang ginawa, na talagang lahat ng matatanggap niyang anointing, lahat na matatanggap niyang infilling of the Holy Spirit, lahat na matatanggap niyang power from God. Hallelujah. At kumbaga sa acceleration sa kotse ay naka full throttle. Yung gas ay talagang nandun sa floor na talagang in full speed na naglingkod talaga sa ating Panginoon Diyos. Kaya ibinigay niya ang lahat, walang tira. Wala talagang tira. No reservation, to the fullest, ay ipinagkaloob niya talaga ang kanyang buhay sa Panginoon, ang kanyang paglingkod sa Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na meron siyang dakilang gantimpala talaga na nagmumula sa ating Panginoon, at napakaganda na ang kalagayan ni Pastor Maricel doon. Kaya to die empty ay ibig sabihin ay binigay niya lahat. Binigay niya po lahat. Talagang wala tayong masasabi. Wala siyang nireserba. At kaya pinamuhay niya ang kanyang preaching na yun. Hallelujah. That you die empty. Ewan ko sa inyo kung tatandaan nyo yung preaching niya yun. Minsan nanood ako ng video ng Kalumpit, ay siyang preacher, ay gustong-gusto ko yun. At talagang damang-dama ko yung kapag nagpipreach siya, yung talagang puso niya, ang Holy Spirit sa buhay niya. Kaya what a wonderful woman of God. Hallelujah. Marami siyang na-disciple sa inyo. Marami rin mga naligtas sa inyo through Pastora Maricel. Amen. At kaya malaking kalungkutan po sa akin. At maski nga panginayang ang pagkawala po ni Pastor Maricel. At hindi ko lubos maisip yung kakulangan ngayon ng Kalumpit, ng Love Fellowship Church International Kalumpit, na sa kawalan po ng Pastora Maricel ngayon dyan. Pero salamat po sa ating Panginoon Diyos, at lalo na rin sa buhay ni Pastor John na malaking kakulangan. Amen. At sa pamilya mga Lindan, at sa ating buong church, at bilang LFCI International. Kaya ngunit isang ating paninindigan na kasama natin ang Diyos. Yun lang talaga masasabi ko. Kasama natin ang Diyos, at may mawala man sa buhay ni Pastor John, kasama natin ang Diyos.
iniwala na talagang yung time na yan ay ano na, kinuha na ng ating Panginoon. Ibig sabihin yung time na yung nga, na wala na po siya sa atin, ngunit siya po ay nasa piling na ng ating Panginoon. Hallelujah. Nasa pinakamagandang kalagayan sa buhay. At lalo na nga, nandun na siya sa kanyang mansyon. At yung gantimpala ay talagang nakikita ko, nilagyan siya ng korona ng Diyos. Nilagyan siya ng ng magandang damit ng ating Panginoon Diyos. Para nakikita ko dyan yung sa prodigal son, amen. Hallelujah, na merong uri ng damit na ipinagkaloob sa kanya, uri rin ng reward, ng korona, ng buhay, at mismo ang Panginoong Jesus, hallelujah, ang talagang nakikita niya ron at pinapupurihan at pinagsisilbihan. Hindi na ang tao, kundi talagang directly nakitang-kita niya our Lord Jesus Christ Himself. Hallelujah. Na pinag-alayan niya ng buhay at tayo rin ay pinag-alayan ng buhay ng Panginoong Jesus. At andun siya sa napakagandang kalagayan ngayon. At kaingit-ingit na kalagayan. At hallelujah. Kaya tayo rito ay magpapatuloy kung ano po yung ginawa ni Pastora Maricel, ay talagang sundin ho natin. Katulad ng sinabi ni Paul na serve the Lord, like imitate me. Ang buhay po ni Pastora Maricel ay pwede po talagang gayahin, pwede talagang kopyahin. Amen. Kaya nakita ko nga dyan ano ba pangalan nito? Dahil sino yung nag-preach? Si Tin Joy. Amen. Sabi ko parang gayang-gaya nito si Pastora Maricel, pati yung pananamit at ang kanyang itsura. Amen. At maraming na-disciple sa inyo si Pastora Maricel. Amen. At kaya masasabi ko po, isa po siyang bayani po sa ating church. Hallelujah. At kung merong mailalagay dyan na statue, amen. Si Michael Jordan ay nagkaroon ng statue sa Chicago, hallelujah. Ay si Pastora Maricel po ay isang tatak ng lingkod, na bilang lingkod na ating Panginoon, na napakaganda rin pong ating alalahanin na kanyang buhay. Amen. Kaya ang aking pong pangwawakas ay patuloy po tayong magmahalan. Bakit pa tayo magkakagalit-galit? At bakit pa tayo magsasamaan ng loob? Wala na po tayong lugar para sa bagay na yan, lalo na sa mga tiga-kalumpit po ngayon. Dahil ang buhay po natin ay madali lang, malapit na dumating ang ating Panginoon, bakit lalagyan pa po natin ng drama? Amen? Kaya tayo po ay magmahalan at magkaisa pong mabuti. Amen? Magkaisa po. Hallelujah. Pagpatawaran. Hallelujah. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon para pag dumating man ang ganyang pagkakataon sa ating buhay ay ready tayo. At lahat ng tao na mahal natin. At naging pagpapala tayo sa lahat. At ang isa rin pong bagay ay yung ating pong USA, na tayo po ay maging unmovable, steadfast, always abounding in the work of the Lord. Ayan po. Kaya magandang araw po dyan. Hallelujah. God bless po sa lahat po sa atin dyan. Hallelujah. I love you all. Magkikita-kita po tayo sa November. Kaya po, God bless everybody. In Jesus' name. Amen and amen. Hello. Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Bishop Israel. So at this point po, tinanyan ko po ang pamilya, panguna po ni Pastor John, ang mga kapatid po ni Mami Sel, ang mga pamangkin, apo. At saka, ano tawag kay Jeff? Sinabi mo Bayaw. hindi ako Ayan. So, dito po sa harap, posthumous award of honor presented to
Sige po, dito po kayong lahat, pamilya. Pasensya na po sa nangyari po na technical po. Pero may inihanda rin po na video po nung mga araw po ng nakaburol po si Mommy Sel. Naka-ready po yung video, kaya nga lang po ay hindi po okay po itong TV. So sama-sama na lang po natin ito panoorin po na i-upload po. Tama po ba, Teacher Desi? I-upload po. Ayan. So, umasa po tayo na maging okay po. So, posthumous award of honor presented to Pastora Maricel M. Sanoy in deepest gratitude and recognition of her dedicated service to God and to this church, and her exemplary passion in worshiping and sharing the good news, the goodness of God in countless ways. Her unwavering faith, inspiring devotion, and relentless pursuit of God's purpose in her life have left an indelible mark on the hearts of many. She challenged and encouraged us to walk more faithfully with Christ, living a legacy of spiritual boldness, humility, and love for the Lord. Though she has gone ahead to her eternal reward, her life continues to be a testimony of what it means to live your glory. So given this third day of September 2025 at Love Fellowship Church International, Kalumpit, the Worship Center. So, ayun po. Ano na lang po natin to, no po, para ayan, so palakpakan po natin si Mama Sel at ang buong pamilya po. Ayan, so hinahabol po kasi na ayusin po yung sa video. Ayan, so habang naghihintay po tayo, ngayon naman po at this point, tinatawagan po natin ang ating senior pastor at ang asawa ni Pastor Maricel Sanoy, Pastor John Sanoy. Hi, Mommy. Yeah, I don't know what to say. It's been 40 days na yun nga, very unusual. Sabi ko nga na pumasok yung bare months will be the first of many firsts in my life, in our lives as a family. Yan, mag-birthday ako for the first time na wala siya sa tabi ko, magpapasko and everything. So talagang we're still processing. Kumbaga, I've heard somebody na when you talk about loss of a family member, of a loved one, hindi naman talaga nawawala yung grief. You cannot get over the grief, but you can get through the grief. It will really be part of you na every now and then, katulad nga ng kamusta ko na naalala mo, maaaring matagal na siyang nawala sa iyo, pero yung pain somehow, ako yung nanay ko nga kahit paminsan-minsan kapag naalala ko, may pain pa rin dahil nga siyempre, that's part of it. Kaya nga nung as I will be preaching this Sunday for the first time after she passed away, and I was really preparing a message na in relation to our theme for this month. Pero along the way, the Lord somehow nagbago ng direction. Probably I will be sharing more about what I was going through. Parang para unang matulungan yung mga, kasi nga I think that it will be one of my mission right now to somehow help other people who are going through tough times.
Kasi nga, I'm focusing now in the life of Job. When Job lost everything, his properties, his sons and daughters, ang sabi ng Bible sa verse 20, he shaved his head, he took his robe, and he fell down in worship. Imagine Job worship in pain. We will be talking about this month, sacrifice of praise. So I think I will be sharing on that area, and wherein it's not just sometimes the most meaningful worship are those sacrifice of praise, meaning to say na you are not supposed to worship God, you are not supposed to thank God, but still you will worship God. And that's what I have experienced in the past 40 days. Talaga, pag nag-isa ako, talagang I will just cry, and then remember, naalala siya tapos pero I will turn that into worship, and that's becoming more meaningful to me. At doon ko nakakaya yung pain of losing a very, very special person in my life. Kaya nga, may nawala, totoo, hindi ko alam paano mapapalitan, pero ang pumapalit talaga, yung presence ng Diyos. And that's more than enough. I think I will be sharing more of that on Sunday. So I pray for me for that, because that will be my first time to preach after the event. Kaya, at salamat din sa lahat. Sa to, sabi ko nga sa tatanong sa akin, nakatulong talaga yung family. Yung una, of course, yung Pangalitan family, at pangalawa, yung church family. Salamat po sa mga salamat sa mga yung talagang kumusta, parang dahil nga wala na si Pastor Maricel, wala naman tayo magagawa na, di ba? Kahit sabi natin, ako nga sabi ko, gusto ko na tumigil yung sa pagsana kasi ang dami kong sana, mga what ifs, sana. Pero wala naman, sabi ko nga, si Pastor Maricel, ang tao namin mismo, pero hindi nababalik sa'yo. I mean, physically, pero of course, maganda yung sinabi ni David, nung namatay yung anak niya, my son will not come to me, but I will come to him. So hindi nang sasabihin ko, Pastor Marcel will not come to me anymore, but I will come to her in the proper time. Tayong lahat, magkikita-kita tayo sa Alapaap, and that's most exciting. Kaya salamat dahil we're in this together. Salamat po sa mga kanina nung nakikinig ng testimony ni Pastora sa Every Gising, talagang isang bagay na pinagpasalamat ko kay Lord. Kasi parang, di ba, si Pastor Marcel, parang proud na proud siya na parang somehow, dahil sanay ako, gano'n, tapos honor student, matalino. Pero when I was listening to her, ako yung mas mapalad. Ako yung sabi ko, ako yung mapalad na napangasawa ko siya. Dahil grabe, she's as I was listening to her, ganito pala ka-wonderful yung babae, pinakasalan ko, yung talagang hindi niya inisip yung sarili niya, how much she could sacrifice for her family. Kung napakinggan nyo kanina, talagang wow. Napaka-selfless naman ng babae. Ito katulad nga nung nakita namin si Kuya Rolly, yan sabi ko, kahit nga si Marvin. Every time makita kahit magkano lang, mag-aabot, kahit si Kalopi, di ba? Parang the most selfless person that ever met in my life. Kaya nga, sabi nga, marami ng problema. Paano yun, wala na si Pastora sa Pasko, paano na sila magbigay? Sabi ko, pray ko, Lord, sana magawa ko yung ginagawa ni Pastora Maricel, maging more selfless ako. Talagang, yan, pangako ko kay Greta, dodoble yung binibigay ni Pastora sa kanya. Yung mga ganun ba? Kasi nga, talagang, you have known her for at least for a certain extent, nakilala niyo siya, na-bless tayo sa buhay niya. Pero siguro ako yung pinakamapalad talaga I've known her so much deeply and then together with her family. Kaya kahit umiyak ako, dahil nga, siyempre wala na siya, pero I was so grateful na nakilala ko siya. Parang grabe for 25 years and beyond, even more, actually, naging magkakilala pa kami ng 14 years old pa lang siya. Parang I was so, kanina ko na-realize sa patotoo,
na bukod na kong pinagpala sa lalaking lahat. Dahil kay Pastor Maricel. Kaya ang prayer ko nga ngayon, yung of course a part of her anointing, kumukuha ako sa kanya. Pero ang prayer ko rin, Lord, i-multiply mo talaga siya. Salamat sa yung salamat kay Tingjoy. That helped me a lot. I mean, yung sinabi mo kanina na nagkaroon kami maraming anak through you. At sana nga yung anointing niya, lalo nga pag nag-meeting kami ng revival nights, etc. Sabi ko, every time may revival night, kay Pastor Maricel, sold na kami. Parang gano'n. I mean, of course, alam naman natin. Kaya prayer ko sana po, among us, revivalists will arise again also, na talagang that will bring down the power of God, the presence of God in a much powerful way. And kami mga pastor, we know we are anointed in many ways, pero alam natin, very, very, sabi ko nga nung nagsalita ako nung lamay, di ba? Aminin nyo, siya pinakapaborito yung pastor, no? Siya pinakapaborito yung speaker. Ako rin eh, sabi ko. Ako rin siya pinakapaborito kong speaker eh. Dahil talagang, ako nga pangarap ko sa kanya, mag-organize ng mga conference na siya ang yung yung parang nasa frontline. Parang yung naging buhay ni Dave Meyer, kay Joyce Meyer, na siya nag-organize ng conference, pero siya nasa background lang. And anyway, tapos nga kanina habang nakikinig ko doon sa ang dami niyang pangarap na hindi natupad. Isa niya kanina doon sa testimony kanina. Baka hindi man natupad, pero in many ways it can still be fulfilled through us. Kaya, and with that, sa pangalan niya ng Sanoy and Magalindan family, nagpapasalamat po talaga kami sa I believe hindi namin nakaya talaga to kung we're just on our own. At sa bago natin mapanood, isa pang matotoo. Kasi isang pangarap niya, kung napakinggan nyo kanina, gusto niya maging CPA talaga. Yumaman, yung talagang mag-abroad. And she has that. Sa totoo lang po, na doon ko na-realize, grabe pala yung napakasal lang ko. Talagang pinanghinayangan ng PUP. Dahil nga nung siya nung first year college, umano siya, talagang nag-give up siya dahil nga sa health reason pala. Doon pala talaga nagka-problema na siya sa kanyang health. Pero ang daming what if sa kanya kung siya naging CPA, naging mayaman and all that. Of course, baka hindi niya makilala. Of course, baka hindi natin siya napapakinggan. Pero despite na hindi nga siya naging CPA, sabi nga niya, naging CPA naman din talaga ako eh. Sabi niya, certified pastoro ako. Eh ako binago ko, certified pastoro anointed. Talaga alam mo natin, kung siya ay naging CPA, we will not be doing this. Many people would have not been touched by the lives. Nakita naman natin, ako nagulat po talaga doon sa, makita po natin kung gaano talaga marami po ang nag-react sa pagkamala niya. Yung, talagang in many ways, they were touched na hindi mangyari yung kundi siya sumunod. Talagang sa totoo lang po, kung merong isang tao na epitome ng pagsunod sa Panginoon, giving up her dreams, giving up her future, si Pastora po yun. Ginib up yan lahat para sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon na ngayon po tayo naging bunga, ako naging bunga at bawat sa po sa atin. At sa pangalan nga po ng pamilya, magpapasalamat po kami sa nakaraang ilang araw na lamay. Nandyan po kayo hanggang ngayon po for the 40 days. I hope hindi lang hanggang 40 days, hanggang naalala po natin siya. Si Benny sabi na pag-uusapan pa rin siya kahit mawala na, katulad pa si Pastor Lester, which will be celebrating his death anniversary on September 5. Naalala pa rin natin. I believe ganun din ang mangyayari kay Pastora na kahit matagal nang wala siya sa atin, we will never forget. I'm compiling all the sermons, all the memories that I can get from the digital world to put it up in the YouTube para every now and then mababalikan natin yung naging buhay niya. Kaya salamat po for everyone. At ito po yung video na bilang way of thanking everyone also sa pagkilala sa kanya.
Maraming salamat din sa JPEG at sa SOCMED for doing this. Okay? Sige, palpakan pa natin, Panginoon, sa buhay ni Pastora. Yan, kung gusto niyo po, pakinggan niyo po, lalo sa mga youth, I encourage you to listen to the testimony. Nasa YouTube po siya, naka-upload sa aking Facebook page para mapakinggan niyo ulit. Ayan, sabay-sabay po nating panoorin ang video presentation po nito. Pulpito, kinakabahan kami. Ang sasabihin niya, kaya mo yan. Kaya mo yan. Talagang, hindi mo siya makakalimutan doon na laging nag-i-encourage at siya ay talagang, pag siya ay maraming pera, halimbawa sila ay nagnegosyo, boblow out ka niyan, tsaka bibili ka niya ng damit. So, siya rin ay giver. Kaya naalala ko talaga na si Pastora Maricel masayahin na kapag pinatawa mo yan, kahit
hindi man masyado nakakatawa, tatawa na yan. Kaya, purihin ng Panginoon, hindi mo siya makakalimutan sa ganoong mga scene, na mga eksena na talagang palatawa. Kaya nakaka-bless, kaya lang nakaka-miss dahil wala na siya. Pero ang isang sinabi niya sa akin at tinandaan ko, Pastora, huwag ka na munang umalis sa church. Huwag ka muna na gumawa ng church kasi walang katulong dito na magpapastor. So yun ang tinandaan ko, kaya ako hindi na lumabas. Sabi ko, dito na lang muna ako sa LFC Kalumpit. So purihin ng Panginoon dahil si Pastora Maricel, alam ko, hindi nawawalan ng kabuluhan lahat ng ginawa niya sa Panginoon. At ngayon, alam ko, masaya na siya kapiling ng ating Panginoon. Hindi na siya maghihirap. Kaya masaya na rin tayong lahat para sa Kanya. Dahil natapos na yung mission niya dito sa lupa. At salamat, marami siya na disciple na kabataan. Alam ko ang puso niya ay nasa kabataan. Kaya hindi naman nasayang ngayon dahil maraming tatayong kabataan para sa legacy niya. Kaya purihin ang Panginoon. So tayo po ay manalangin ngayon. Purihin ka, Amang Diyos, niluluwalhati ka namin sa araw na ito, sa sandaling ito na alam namin na ang aming kapatid, si Pastora Maricel, nagagalak sa piling mo dyan sa kaharian mo, Diyos. Kaya kami naman na naririto, patuloy humihingi sa iyo ng gabay. Kung paano ang buhay ni Pastora Maricel ay binigay sa iyo, gayon din po kami. Buong-buo maibigay namin, mai-surrender namin ang buhay namin para sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin lahat ng gagawin namin dito sa lupa na para sa iyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya, Lord, pagpalain mo po ang bawat isang naririto. Hallelujah, na tunay kami po ay magkaroon ng espiritu na nangunguna na lahat ng ipagawa mo sa amin, yung layunin mo sa aming buhay ay yun po ay malakaran namin, Panginoon. Kung paano po nalakaran ni Pastora Maricel ang kanyang pagkakatawag sa kanya, gayon din po sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Kami man ay mga adults na o mga kabataan. Hallelujah. O mga bata na sumisibol. Lord, dalangin ko po ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Alam namin na ikaw po ay naririyan na kami ay ginagabayan. Kaya Lord, sa gabing ito, hayaan mo na patuloy na ikaw ay luwalhatiin namin at itaas ang iyong pangalan sa buhay namin, gayon din sa aming mga pamilya at lalong higit sa iyong church. Ikaw po ang patuloy na mataas at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. So, inaniyahan ko po na ang lahat po ay wag po munang umuwi. Tayo pong lahat ay magsasalo-salo po. Ayun po. Maraming salamat po sa naghanda po. At maraming salamat din po sa mga nagtungo po rito ngayong oras po na ito.